Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulululan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat, halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpala at mabiyayang linggo po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Yan. Ang pananampalataya, kapag napangunahan ng pangamba, kung hindi ito humihina, ito ay nawawala. Mga kapatid, ito po ang nais ituro ng ating mga pagbasa sa araw o sa linggong ito. Narinig natin ang kwento ng mga alagad ni Jesus sa Ebanghelyo. Habang sila ay sakay ng isang bangka, biglang may malaking unos na dumating. Sabihin nyo nga po, unos. Take note. Sa panahon natin, kapag sinabing unos, ano po ang ibig sabihin? Hello? Problema, sabi. Tama ba? Kapag sinabing unos, naintindihan natin, ibig sabihin nito, problema? Ano pa? Pag sinabing unos, anong ibig sabihin? Pagsubok. Pwede? Tama, di ba? Pag sinabing unos, naintindihan natin, ito'y isang pagsubok. Yan yung sa panahon natin. Ibig sabihin ng unos, problema, pwedeng pagsubok. At yung mga alagad ni Jesus, hinampas sila ng malakas na alon at halos mapuno ng tubig ang kanilang bangka. Kaya naman, ganun na lang ang pangamba. Ganun na lang ang takot ng mga alagad ni Jesus na baka sila lumubog. Mayroong dalawang bagay na nakalimutan ang mga alagad ni Jesus. Dalawang bagay na minsan tayo rin, katulad natin, nakakalimot. Una, nakalimutan ng mga alagad na si Jesus ang nagsabi na tumawid sila sa kabilang ibayo. Si Jesus ang nagsabing tumawid
sa kabilang ibayo. Ibig sabihin, hindi sila ang dahilan kung bakit sila nasa bangka. Hindi sila ang may dahilan kung bakit sila tumatawid ng dagat. Utos at plano ito ni Jesus. Kay Jesus galing, hindi sa kanila. Kaya kung hindi ikaw ang dahilan kung bakit ikaw ay nasa sitwasyon mo ngayon, huwag mong kalimutan na plano ito ng Diyos. Kung hindi ikaw ang dahilan kung bakit ka nasa sitwasyon mo ngayon, plano yan ng Diyos. Kung bakit ka may sakit ngayon at hindi ikaw ang may dahilan, pwedeng plano ng Diyos. Kung bakit biglang nalugi ang negosyo at hindi ikaw ang may dahilan, pwedeng plano ng Diyos. Kung bakit nawala ang iyong mahal sa buhay at hindi ikaw ang may dahilan, pwedeng plano ng Diyos. Pero kung ikaw ang dahilan, kung nasan ka man ngayon, huwag mong sisihin ang Diyos dahil ginusto at plinano mo ito. Kung ba't naluging negosyo, ang gastador mo no? Ang puhunan mo, ganito lang, inubos mo, tubo at puhunan. Malulugi ka nga. No? Kung ba't ka may sakit ngayon, ang hilig mo sa soft drinks, ang hilig mong magpuyat, ang hilig mong sa mga kolesterol na pagkain, ang hilig sa matatamis, alam ng bawal. Kung bakit naghiwalay, sumakabilang bahay. Sino may dahilan? Sino may kasalanan? Yung mga alagad ni Jesus, nakalimutan nila. Si Jesus ang dahilan, kaya sila tumatawid ng dagat. Kaya sila nasa bangka. Pangalawa, nakalimutan ng mga alagad na kasama nila si Jesus sa bangka. Nasa bandang hulihan lang. Pero nakalimutan nila. Andun si Jesus. Yun nga lang, natutulog si Jesus. Gusto kong tignan kung bakit nasa hulihan si Jesus ng bangka at natutulog. Kadalasan, sa isang bangka o sa isang barko, kung sino ang namamangka o naglalayag, siya ang kapitan. Siya ang namumuno. Hindi po ba? You're the leader. You're the captain. Kaya, hindi pwedeng natutulog ang isang kapitan. Hindi pwedeng natutulog ang isang namumuno. Pero, sa pamamangka ng mga alagad, bagamat kasama nila si Jesus, hindi si Jesus ang naging kapitan. Hindi si Jesus ang ginawa nilang kapitan. Hindi si Jesus ang ginawa nilang mamumuno sa kanilang bangka. Sinong namuno? Yung mga alagad. Kaninong bangka? Sa kanila. Baka nakalimutan din ng mga alagad na alagad sila at si Jesus ang kanilang sinusundan. Minsan nakakalimot tayo alagad ka lang, hindi ikaw ang Diyos. Huwag kang kumilos na parang Diyos, na Diyos ang susunod sa iyo. Kaya nga si Jesus, nasa likuran at natutulog. Kung minsan, ganito ang madalas mangyari sa atin. Kasama nga natin si Jesus sa ating bangka, we're in the same boat, pero hindi naman siya ang ginagawa nating kapitan. Hindi naman siya ang ginagawa nating namumuno sa ating bangka. We might be in the same boat with Christ, but we do not make Him the captain of our boat.
Isinasantabi natin siya sa likuran at hinahayaan nating makatulog. Kaya kapag dumating na ang mga unos, ang bilis nating matakot, ang bilis nating mangamba. Nagpapanik agad tayo. Nakalimutan nating kasama natin si Jesus. Bakit? Dahil masyado tayong mapanguna sa pamumuno ng ating buhay. Tayo ang nasusunod at tayo ang nagmamanipula ng sarili nating bangka. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, ipinapaalala ng Panginoon kay Job na sa gitna ng nag-aalimpo yung bagyo, grabe, no? Ang lalim nung nag-aalimpo yung bagyo, siya ang humaharang sa agos ng dagat. Kilala niyo po ba si Job? Kilala niyo si Job? Na alam niyo ba yung kwento ni Job? No? Si Job na mayaman, no? Maganda ang negosyo, magandang pamilya, kumpleto, malusog, malakas ang pananampalataya. Isang araw, dumaan sa pagsubok, namatay ang pamilya, nawala ang kabuhayan, nagkasakit at nawala ang kalusugan. Di natin masisisi si Job kung bakit siya napatanong sa Diyos, kung bakit siya napa-question sa Diyos. Bagamat may pananampalataya si Job, hindi masisi kung bakit nagtanong sa Diyos. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, pinapaalala sa kanya ng Diyos na sa gitna na nag-aalimpo yung bagyo, ang Diyos ang humaharang sa agos ng dagat. Tinatakpan ng Diyos ng makapal na ulap ang dagat, kaya nagkakaroon ng karimlan. Nilalagyan ng Diyos ng hangganan ang tubig para hindi patuloy na umagos at lumampas ang mga alon. Sa madaling salita, dahil sa pagrereklamo ni Job sa mga hirap na nangyari sa kanyang buhay, pinapaalala sa kanya ng Diyos na siya ang may kontrol sa lahat. Ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Sa panahon natin ngayon, ang daming madaling sumuko kapag nahihirapan, ang daling dumaing kapag nasasaktan, ang bilis mawalan ng pananampalataya kapag hindi nakukuha ang gusto. Kaya, alam nyo, naalala ko yung kwento ng isang ama at anak, no? Bilang pagwawakas ng ating pagdinilay. I remember this story. I don't know if I have told you this story. May isang ama at isang anak. Itong tatay na ito, dahil sa panahon ngayon, no, ang dali nating maapektuhan na mentally, no? Ang bilis ng mental health natin talagang maapektuhan. Kaya, yung tatay, isang araw, tinawag niya ang kanyang anak para turuan sa buhay. Sabi niya, anak, naglagay ako ng napakalaking bato sa labas ng bahay. Araw-araw, gusto ko itulak mo ang bato. Itulak mo, araw-araw, yung pinakamalakas, yung buong lakas, yung buong makakaya mo, itulak mo ang bato. Araw-araw na ginawa ng Diyos, tinutulak ng bata ang bato. Binubuhos niya ang kanyang lakas at halos maganda kalyo-kalyo ang kanyang kamay. Halos lumaki ang kanyang braso, pero walang nangyari sa bato. Hindi man lang ito umurong kahit kaunti. Kahit ibinubuhos ang lakas, hindi man lang ito umurong. Dahil sa pagod, sakit ng katawan, at dahil nahirapan, umayaw ang anak. Bumalik sa kanyang ama at sinabi, Tay, ginawa kong lahat
ng sinabi mo, pero walang nangyari sa bato. Hindi man lang ito umurong kahit na kaunti. Ayoko na. Pagod na ako. Walang silbi ang ginagawa ko. Hirap na ako. Sabi ng ama sa anak, "Anak, walang nangyari sa bato, pero sa'yo, madami." Pansinin mo ang iyong mga braso. Hindi ba naging matigas? Tignan mo ang iyong mga kamay. Hindi ba naging malakas? Yung binti mo, hindi ba mas tumibay? Hindi ko sinabing iurong mo ang bato. Ang sinabi ko, itulak mo. Baka kasi yun ang gusto mo, ang umurong ang bato. Ang sabi ko, itulak mo. Walang nangyari sa bato, pero sa'yo, marami. Sometimes in life, we're being pushed too hard that we end up complaining without us realizing that God is doing and planning on something. Hindi ka pa lumulubog. Huwag kang magreklamo at hindi ka hahayaan ng Diyos na lumubog. Mga kapatid, ang pananampalataya kapag napangunahan ng pangamba, hihina o mawawala. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa Diyos lang manampalataya. Hindi man mangyari ang ating gusto, matutupad naman ng Diyos ang Kanyang pinaplano. Trust the process. Trust God. Amen. Amen.